Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay napasugod tayo ngayon sa mini greenhouse. Ayan ang aking Merinay nandito sa labas kasi diniligan ko to kahapon at nilabas ko dito kasi nga ang expected ko talaga ngayon ay makulimlim, kaya nilabas ko to. Ayan, napasugod tayo ngayon, tanghaling tapat guys, alas 12 ng tanghali kasi hindi ko pa natanggalan ng mga tubig yung kanilang rosette. Baka uminit yung tubig at madamage yung kanilang stem. Ayan, kung nakita ninyo, basa yung kanyang may mga tubig pa. So, ito yung pinunta ko ngayon dito. Kasi nag-check ako kahapon sa weather. Ay makulimlim daw today. Kaya lang, ayan nga, biglang uminit. So, napasugod ako dito kasi magtanggal ako ng mga tubig para hindi sila madamage. So, halos lahat dito, diniligan ko ito lahat. Kasi nung nakarang araw, ay akala ko, uulan. So, binuksan ko to dito sa gilid hanggang dito sa taas. Kung nakita ninyo, hanggang dito siya guys. Binuksan ko. So, para mabasa dito. Ayan, mabasa sila ng ulan. So, ayun, hindi naman siya umulan. Kaya, kahapon, nagdilig ako dito. Nagpunta ako dito ng hapon na para madiligan lang sila. Ayan. Pero nakalimutan kong diligan yung mga babies. Ayan, ito hindi ko na diligan. Pero mamaya diligan ko na rin to. Ayan, yung mga babies. Kasi sobrang dry na nila. Although, hindi pa naman sila nangungulubot. Pero medyo soft na yung kanilang dahon. Medyo soft na. Ayan oh. Ayan. Ayan. Soft na guys. So ito medyo matigas pa. Ayan. Mga soft na yung dahon nila. So mamayang hapon diligan ko tong mga babies. Ayan. So ito nga pala yung natin. Ang ganda ng kulay, diba? Ayan yung ating bruns. Malaki na siya. Diba ang ganda tingnan? Ayan. So, ito biglang tumigas yung kanyang mga dahon. Ang tigas oh. Pagkatapos kong diligan kahapon. Ang tigas na ng dahon guys. Pati ito oh. Ang tigas ng dahon ng madibako. Tapos yung bump. Ayan, nandyan pa rin yung bump. Ito talaga oh. Tingnan ninyo oh. Diba? Sana yung mga bagong rosette niya ganun pa rin. Yan. Hindi ko alam bakit nagkaganito siya. Tapos ito rin mayroon din konti dito banda. Ayan dito rin. Tapos ito, lang siya. Plain lang siya. So ito sila lahat. Yan? Magkapatid yan guys. Propagation ko yan. Galing sa dahon. Galing dito. Ayan, eto nung maliit ito, nung nabili ko to, pinropagate ko agad siya sa dahon. Nagtanggal ako ng mga ilang dahon para ipropagate. Tapos ito yung mga first batch na ipropagate ko. So yung mother plant, binili ko dati na napakaliit guys. Ito maliit siya. Parang ganito siya kalaki oh. Mas malaki lang ng konti neto. Yan. Tapos, ito na siya ngayon. Yung apat na lipat na yata ito siya ng pot. Yan, medyo nasira yung dahon niya sa ibabaw. Hindi ko alam bakit nasira yung dahon niya. Yan. Pero yung mga babies niya ay okay naman. So, mas maganda talaga na mag-propagate kayo ng mga succulents ninyo. Kapag nakabili kayo ng succulents, ayun, damihan ninyo ng propagation. Para, halimbawa katulad nito, kapag nag-goodbye ito, mayroon kayong extra na tira. Katulad niyan, meron kayong mga natirang succulents at hindi na kayo bibili ulit. So, ayan guys, at ito oh, medyo basa pa yung Ito parang hindi ko nadiligan kasi dry na dry oh. Si Zaragoza, ito lang siya yung hindi yata nadiligan. Dry na dry siya. Tapos ito, ayan, unti-unti nang tumitigas yung dahon niya. Si nga pala to? Si Colorata Bradii. Itong dalawa. Tatlo to siya. Yung isa na sa clay pot nilagay ko sa bahay.
Yan, at napakainit dito sa loob guys. Wala pa akong nailagay na yung pangsukat kung gaano kainit dito. Mayroon na ako doon sa bahay kaya lang nakalimutan kong dalhin ngayon. Hindi ko pa nailagay. So, ito naman si Wild Colorata. Maraming variety yung Colorata. Yan, si Braditi-i. At mayroon din ditong si Wild Colorata. Mayroon din ako ditong si Tapalpa. Yan. Diba? And then, meron din ako yung Colorata lang na para siyang peach boy. Yan. So, nandyan lang siya guys sa tabi-tabi. Yan. Tapos, yan, naglakihan na yung mga nilagay ko sa mga square pots. Medyo malaking square pots to. Mayroong mas maliit na ito ng konti. Ayan, medyo lumaki na sila ngayon. Tapos, ito yung may mga bump na Ayan. Ang pangalan nga pala niya si Bump Swan or ayan si Kubuhakucho. Yan si Bump Swan. Dalawa sila. Yan, may mga tubig pa guys. So ito yung pinunta ko dito ngayon. Yan, tanggalin yung mga tubig para hindi uminit at hindi ma-damage yung kanilang stem. Kasi nga kapag uminit yung tubig, may posibilidad na masisira yung stem or magkaroon ng sugat yung stem. So, ayun. Ito yung pinunta ko. So, ito nga pala sila lahat ay full water yung dilig ko. Yan, full water ko pa rin sila hanggang ngayon kahit mainit na. At meron ako ditong si Fred Ives na hindi ko pa rin naitanim. Yan, ito dalawa. So, ito siya ay galing dito. Diyan, kinuha ko diyan kasi plano ko sana siyang ilagay sa pot. Wala kasi akong Fred Ives na nakalagay sa pot. So, gusto kong magtanim ng Fred Ives na nasa pot. So, hindi ko pa rin naitanim. Ito. Yan, hanggang sa ilalim, basang-basa guys, oh. Yan, basang-basa sa ilalim. So, at matigas din yung dahon. Tumitigas yung mga dahon nila. Yan. So, dahil na nga dito sa amin, mainit na, papunta na kaming summer. Kung nakikita ninyo, yung mga kulay nila ay hindi na sila mapula. May mapula pa rin, pero hindi na lahat. Halos na sila, ganito na yung mga kulay. Oh. Yan, nag-green na sila. Lalo na't mga bagong, mga bagong ripat or bago yung kanilang mga potting soil. Kaya, ayun, nagbabago na rin yung hitsura. Yan, meron din dito si Wild Colorata din to Yan. At yung loti ko, ito si loti nga pala to guys. Tumigas na yung mga dahon niya at biglang lumaki. Yan, hindi pa umabot ng 24 hours kasi kahapon ko lang sila diligan. Ayan, parang lumaki siya bigla. So, ito yung ko, ayan, kapag nainitan at may tubig pa, baka masira yung stem kasi nga mainit yung tubig. Yan. Yan, mga peach boy lahat to guys. Yan. So, kailangan ko talaga tanggalin yung mga tubig. At meron ako ditong isang ito si Colorata Tapalpa. Diba? Napakakapal ng kanyang farina. Tapos, yung cuttings ko nga pala ng mga rubitent. Ito nga pala sila rubitent, yung kinatings ko. At ito yung mga puno. Tingnan natin kung may mga babies na. Ayan. Meron ng baby guys, May mga bagong suloy na. Yan, sa ilalim rin. May mga bagong suloy na. Yan, tingnan natin yung iba. Ito. Kahapon medyo makulubot yung kanyang yung dahon nito. Ayan. Pagkatapos kong diligan kahapon, tumaba. Biglang tumaba yung dahon. Ang liit ito. May mga bagong na. So, halos lahat guys mayroon na. Mayroon ng lumalabas na mga bagong bagong pimples. And then
Ito sirado nga pala natin to. So, ito nga pala, yung mga burostil ko, mayroon na siyang mga babies. Ayan. Kaya lang, yung parte dito banda, nagkaroon ng sunburn. Na-sunburn yung ibang dahon kasi nga, nung pinakita ko sa inyo yan, dito siya nakalagay dati. Dito yung pwesto niya. At, dahil laging bukas itong pintuan, na-sunburn siya. So, tingnan natin, di ba? Ayan, oh. Kapag buksan mo, direct sunlight siya. So, ayun, na-sunburn yung ibang mga babies dyan. Na dapat ay may mga babies na rin. So, pinag-swap ko. Ito siya, galing dyan. Tapos, ayun, binaliktad ko. Kasi mas to siya eh. Ano ba to? Medyo hindi na maselan sa sunlight or sa direct sunlight. So, nilagay ko dito yung mga kasi masisira yung mga babies natin. Sayang. At may mga na oh. Ayan oh. Kung nakita ninyo, may mga bagong babies na guys. Yan. Diba? Sayang nga lang yung iba is na na sunburn. So, ayan at so, yun guys. Yan, biglang bumuka yung dahon nito oh. Si bakarel. Ang ganda ng bump sa likod guys oh. Ito walang bump. Ito lang may bump. Yung mga bagong dahon parang walang mga bump. Bakit kaya? Yan, parang nawala yung bump niya sa likod ng dahon. Diba? So, yun guys. Kapag nagdilig ako, tinatanggalan ko ng mga ng mga tubig sa ibabaw ng rosette para maiwasan kong magkaroon ng damage yung kanilang stem. At sa ngayon is pa rin, full watering pa rin ako ngayon kahit mainit na dito sa amin kasi madalas siguro nagdidilig ako dito mga 2 weeks or 3 weeks. Ayun. Halimbawa, nagdilig ako kahapon. Siguro next na dilig ko after 2 to 3 weeks. Ganun. Hindi ko binibilang. Tinitignan ko lang yung hitsura nila kung kailangan nila ng tubig. So, wala akong bilang ng watering sa kanila kung ano yung schedule. Tinitingnan ko lang kung ano yung kailangan nila. And then, baka mamayang hapon, magpunta rin ako dito ulit kasi kailangan ko nang itanim yung mga na-harvest kong mga ibang dahon kasi may mga katulad nito, may mga ugat na. Yan, marami kasi mga dahon na hindi ko pa naitanim. Ito rin oh. Ito, ayan, nabasa siya. Yan, 'di ba? Kung nakita niyo oh, may mga na siya guys oh. Yan, so kailangan ko nang itanim yung mga may mga ugat na siya. Yan. Tapos, mayroon ako dito sino nga to? Ito, sino ba to? Si Ice Green. So, ito nga pala si Ice Green. Ito yung puno ng mother plant. Nagkaroon ng mga mushy leaves yung mother plant. Tapos, tinanggal ko yung lahat ng mushy leaves. At ayan, may mga bagong babies na lumabas. Ang dami niyang babies na lumabas guys. Oh. Ayan. So buti na lang yung stem ay hindi siya nabulok. Ayan. At may sunburn siya. Sa sobrang init. Ayan oh, nagka-sunburn oh. Na-sunburn yung mga dahon. So yan guys. Diba ang cute ng mga babies ni chubby-chubby ang babies ni Ice Green. Yan, balik natin. At yung mga dahon na tinanggal ko dito, kasi yung iba ay pwede pa siyang gawing propagation, nandun sa bahay, nakalagay siya sa puno ng peach pride ko. Doon ko siya nilagay kasi yung peach pride ko dati ay dito nakalagay. Tapos inuwi ko sa bahay kasi nga disturbo siya dito sa daanan. So inuwi ko muna sa bahay at doon ko nilagay sa puno niya yung mga mga na-harvest kong dahon ng Ice Green. Ayun. So, kailangan ko na rin itanim yun kasi mayroon na siyang mga ugat.
Hindi ko palang nakita kung may mga pimples na siyang lumabas doon sa dahon. Pero nakita ko nung nakaraan may mga ugat na lumalabas. So ayun, kailangan ko na ring itanim. So yun lang guys, napakainit dito guys. Grabe yung pawis ko sa sobrang init. Kahit hanggang dyan sa taas binuksan ko. Ayan, dito rin sa kabila nakabukas din. At walang kahangin-hangin. So, yun lang. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!